DZXL naglalagablab na mga balita. Diretso sa mga balitang naglalagablab ngayong umaga. Ako pa rin ang inyong kasama, si Wang de la Peña. Eros Mario Vera, salamat. May nangyari sa may Cainta, Santa Catalina. Ito'y sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Aminado ay may-ari ng metal fabrication tank na responsable sa nangyaring pagsabog sa kanto ng Santa Monica at Santa Catalina Street, Barangay Holy Spirit, na wala siyang kaukulang permit to operate. Ayon kay Reynaldo Bermas, 49 anyos, 2 linggo pa lamang nag-ooperate ang kanyang shop at kukuha pa lamang umano siya ng kukulang papeles. Subalit, sa kamalasan, naganap yung pagsabog. Dahil dyan, otomatikong ipinasailalim si QCPD Station 6 Commander Eliazar Mata sa kustudiya ng pulisya ang negosyanteng si Bermas. Matatandang dakong alas 11 kahapon ng umaga nang mag-leak ang ginagamit na mga trabahador na acetylene tank na nagresulta naman na malakas na pagsabog na ikinasira ng ilang bahay at sasakyan. Isang nasugatan sa salpukan ng kotse at motor sa Quezon City. Namin nangyayari dyan, si Rambo Labay andyan. Rambo, i-radyo mo. Sugatan ng isang lalaki habang malubha naman ang isa pang kasama nito makarang sa bukid ng coach ang sinasakyan nilang motorsiklo kaninang madaling araw sa Quezon City. Base sa investigasyon ni PO3 Renato Sunga ng Sector 3 ng Campo Caringal, dakong alas 13:30 kaninang madaling araw, binabagtas ng motorsiklong kulay itim na may plakang for registration ang kahabaan ng EDSA galing Ortigas pagdating sa ibabaw ng Kamuning flyover nang banggain sila sa kurang humahororot na Mazdang kulay silver na may plakang ZBG 757 na minamaneho ni Maria Carmina Valdez. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si Richard Abiera, 27 anyos, residente ng Hinaw Street sa Biak na Bato, Quezon City, na nagtabo ng galo sa katawan habang malubha naman ang kalagayan ng angkas nitong si Jenny Rose Aguilar, 21 anyos. Ayon sa salaysay ni Abiera, nasa katamtamang bilis lamang ang takbo nila nang bigla silang banggain ng kotse at itinulak sila na may 5 dipang layo na naging sanhi ng pagkasira ng likurang bahagi ng kanyang motorsiklo habang nayupi naman ang unang bahagi ng naturang kotse at nasira rin ang radiator nito na indikasyon na lubhang malakas ang pagkabangga nito. Maswerte namang walang tinamong pinsala sa katawan ang driver ng kotse habang dinala na sa paggamutan ang mag-aangkas na motorsiklo. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang dapat na pananagutin sa naturang aksidente. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, Silvestre Labay, Tata, RMN. Sa Maynila, 2 lalaki ang patay sa paamaril sa magkaiwalay na lugar sa Tondo. Alauna kaninang madaling araw ang pagbabarilin ng biktimang si Christian John Resurrection, 21 anyos at nakatira sa 5561 Barangay Bitas sa Tondo. Nagawa po itong maisugod sa Tondo Medical Center pero binawian din ang buhay habang nilalapatan ng karapatang lunas. Dead on the spot naman ang biktimang nakilalang si Jeronimo Quinto matapos pagbabarilin sa Malaya Street pasado alas 2 naman kaninang madaling araw. Inimbestigahan po ng mga polis kung sino ang responsable sa 2 insidente ng pamaril na yan sa lugar ni Asyong, Maynila. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Oy, sports. Naku, marami yung mga naghahangad. Tama ba? Naghahangad na sana'y makapanood mamayang gabi. Simula ng NBA dyan sa MOA. Ngayon, tinitingnan yung mga nagbebenta pala ng mga panalang makakuha ng makapanood niya ng libre. Yung pagbebenta ng mga organizer iniimbestigahan ng mga organizer ang pagbebenta ng media access. Access pass ho yan sa gagawing kauna-unahang NBA preseason game sa pagitan ng Indiana Pacers at Houston Rockets. Inimbestigahan ho yan dahil maraming nagkalat dyan ng mga peking media pass. Ayon sa mga organizer ng mga NBA Global Games sa Pinas, authentic ang nasabing media pass na ibinebenta sa online advertisement at social networking site sa Facebook. Sinasabing ang naturang media pass na ibinebenta ay pagmamayari ng isang media man na nagtatrabaho sa isang television network. Nagkakahalaga ang media credential ng 30,000 pesos o halos katumbas na ho yan ng premium A seats.
na nasa 32,300 pesos. Yan. Dapat tingnan yan. Hiro mo, taga-media, nagbebenta ng ID, media pass. TV ha. At maganda example. Ang Pacer Rockets game ay gagawin mamayang alas 7 ng gabi sa Mall of Asia Arena. Here is the goal. DZXL Showbiz Balita. Loli Showbiz. Loli Showbiz. Yes. I'm here. Yes. I close pa yung door ko. Naman hindi yun ikaw. Kapal-kapal mukha mo, kapal-kapal ang makeup mo yung Loli. Sinasagot ko lang yung kanta mo. Hello, magandang morning, it's me, Loli. Hello, everyone. Wala si Buddy. Handang-handa na ang isasagawang motorcade para sa akin. Para sa pagdating ni Miss World 2013, Megan Young buhat sa London, Africa. Rain or shine, Ginebra o San Mig, tuloy na tuloy ang pagrampa ng Huggies Corona na float ba? Nasasakyan ng actress turned beauty queen na si Megan Young. Wow! Bibida rin ang 15 kabayo. Yan ka ba, Vice Mayor? Yung mga vintage, ba't luma lahat? Kabayo, may vintage car at mga motorsiklong kasama sa motorcade na yan. Bukas, yan po'y gagawin bilang pagkilala sa tagumpay na natamo ni Lollipops ni Megan Young bilang pinakamagandang babae sa tinalapang ano yun? Sa buong mundo na lang. Miss World, pasan niya ang daigdig. Nadali niya yung world dito sa atin. So, ayan, saan magagawin yan? Makati ba? Manila? Basta sa daan. Motorcade, yan ay gagawin bukas, Biyernes, dito sa Metro Manila. It's me, Loli. Paparapapap. Kasama ako doon, di ba? Bida kami. 15 kabayo. Alam mo. Thank you, Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Ay, thank you. Ito na si PB. Hindi ba sasama si Loli sa motorcade? Hindi, yun na nga. 15 kasama siya doon sa kabayo. 15, isa siya doon. Katabi niya sa Megan Young. Ayun, yung kabayong katabi ni Megan Young. Siya yun. Ako, good luck sa'yo, Loli. Ito na mga kasama para sa balitang panghimagas. Naku, kahit na shutdown mode ang federal government ng Amerika ngayon, aktibo pa rin ang ilan sa kanila sa paglulunsad ng batas. Isa na rito ang plano nilang isabatas na dapat ang i-advertise o ibenta lamang sa tao ng mga beer ay may dami at hindi bababa sa 16 ounces of pint. Panigurado maraming natuwa rito, lalo na yung mga manginginom. Naku, hinay-hinay lang sa pagtagay ha. May control sa kanila doon. Oo. Ang bill na ito, kung tawagin ay Michigan Pint Bill, ay ideya ni Representative David Nezek, isa sa pinakabatang miyembro ng House Democratic Caucus. Yan. Hindi manginginom yan. Hindi siya daw uminom. Oo, kasi siya yung nag-ano eh. Pogi. Sige. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsen, Washer Phoebe Tatak Armen. Salamat, PB! DZXL Ulat Trapiko. Bye! Morning! Good morning, bye ang Weng at sa ating mga motorista sa nabuwabiyahe sa papuntang Fairview, at Fairview? Fairview. Ano yung Fairview? Fairview? Fairview. Sa mga Weng. Fairview? Oo. Fairview. Sa lungsod ng Quezon. Papunta dyan sa Sandigan Bayan. Kung galing ka sa Pelcoa, tuloy-tuloy yung usad ng mga
sasakyan, bagyang buwabagal pagdating sa Sandigan na bayan, pero pagkalampas nito tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Pilcoa, tuloy-tuloy ang usad, bagyang buwabagal pagdating sa Pilcoa at Electrical Road. Yan. Grabe man, boy. Grabe. Dali lang. Mag-beautifulize ka daw muna. Oo. Beautifulize. Yan, beautifulize. Yung mga fans mo. Yung mga fans na beautifulize. Flying kiss rin. Flying kiss rin. Flying kiss, ayan. Flying kiss. Hindi marinig eh. Dapat narinig. Ano? Yan. Ano niya? Kompleto, ano? Ayan. Dagdagan natin ang musika. Ayan. Night after night. Ayan. Grabe man. Diba eh? Hindi na. Hindi na. Talagang hindi na mapigilan. Ang ating MO, TTO mo, hindi na mapigilan. Ang aking MO, TTO ko, kasamang Weng. Para kay Profesor Eric S.J. Request Eric S.J. Eric Sanawan, si Joby de Guzman din. May request. Thank you, Yung kasama natin si Bal Gonzales. Bal. Bal, Salamat. DCRS, nakikinig yan, si Bal. Mag-on-air ba siya dito sa atin? Laging nakikinig yan mga kasama Salamat. natin sa buhay kapag ganito nakatutok sila. Mga taga, ano to? Iba't ibang istasyon. Salamat sa inyo. Wala silang tinututukang ibang istasyon kundi dito lang kapag itong portion na kasamang Weng. Sige na, baka maniwala sila eh. Sige. Motto, happiness is not the absence of problems, but the ability to deal with them. Wow, grabe man, boy. In Tagalogs, ang kaligayahan ay hindi kawalan ng problema, kundi ay abilidad na makapagpapagaan ng iyong pasanin, Jinggoy. Adong matama ang iyong mga patama. Okay. Salamat ba, ha? Salamat. Beautiful eyes again, beautiful eyes. Ayan, beautiful eyes. And flying kiss. Grabe man. Salamat, bye. Salamat, Weng. Sa kaban ng Commonwealth Avenue, Silvestre. Grabe, tatak. Thank you. Konting kasiyahan lang, ano. Tutuwa ho kayo. Text nyo kami. Na malaman namin. Robust Dietary Supplement for Men 0909-333-3333. Para sa mga lalaking astig at hindi umurong sa lumang laban. Available ho yan sa Mercury Drugs, sa Watson's Generics Pharmacy, Generica at SM and Rustan Supermarkets nationwide. Diretso mga naglalagablab na mga balitang tatakaramin ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558 ngayong umaga ho ng Huwebes, October 10, 2013. Sama niyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Elias Primo Hermano sa in behalf of Padio Weng de la Peña. Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Subayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Pihin DZXL 558, ang bagong kasama mo. Si Robin Padilla po para sa DW Revicon Dizon. Si Robin Padilla, tol.